Sabihan ko na. Hindi naman. Alam na nila. Anselmo, tuloy ang pulong natin bukas, ha? Sige. Oh, yung mga problema nyo, ha? Sabihin nyo ng lahat mamaya. Luisa, huwag ka mawawala sa pulong, ha? Oo. Sige. Simeon, tuloy ang pulong natin, ha? Huwag kang mawawala doon. Sabihan mo yung mga kasama mo, ha? Oo, sige. Magandang umaga ho, Miss Blanca. Magandang umaga ho, ma'am. Buhatin mo to. Magandang umaga, ma'am. Ito ang listahan ng mga taong pwede pang magtrabaho sa redrying plant. Ipatawag mo na silang lahat. Opo, ma'am. Magsilapit kayo lahat. Halika kayo, dito, bilis! Magsilapit kayo! Meron ako sasabihin sa inyo, bilis! Narito ang pangalan ng mga taong pwedeng magtrabaho sa planta pagkatapos ng anihan. Luisa Santos, Anselmo de Guzman, Andres Santos, Victor Sanchez, Noel Saduran, Gregorio Pecho, Jose Masilongan, Josie Galvez. Mananatili ang dating pasahod. Ang hindi sumasang-ayon, sabihin lang at aalisin sa listahan. Blanca. Blanca. Ano ba? Ba't para kang asong hahabol-habol? Mag-usap na tayo sandali. Nag-usap na tayo, Fred. Tapos na tayo. Bakit ba kung magsalita kay parang binabaliwala mo lahat ng namagitan sa ating dalawa? Look, Fred. 2 taon din tayo nag-enjoy. Matuwa na tayo dun. Maghanap ka na lang ng ibang babae at maghahanap na rin ako ng ibang lalaki. Ikaw ang gusto ko eh. Ayoko na nga sa'yo eh. Ayokong pinupuntahan ako dito. Hindi ko kayo pupuntahan dito. Kung tinutupad ninyo ang responsibilidad nyo sa amin. Pinapadalan ko kayo ng sustento buwan-buwan. Ipinibigay ko kay Gomer. Walang nakakarating sa amin. Si Blanca. Siya may kagagawa nito. Kung tutuusin, kaya namin suportahan ang sarili namin. Kaya lang kami humihingi ng sustento. Dahil karapatan namin yon. Pero mula ngayon, kalimutan mo na ang pagpapadala. Kalimutan mo na rin kami. Anak, huwag kang umalis. Saan mo dinadala ang sustento buwan-buwan? Sayang lang ang pera kung para sa kanila lang. Anak! 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 Ka! Sige, ulitin mo. Kung hindi, 2 sampalang aabutin mo. Ano ba kayo? Magsitigil kayo! Papa? Huwag mong hawakan ng kapatid ko. Lumayas ka rito. Lucas. Lucas. Papa? Mabait na
naman siya sa atin, ha? Ibang lalaki dyan kapag nag-iwan, pati mga anak pinababayaan. Walang inatupag kundi ang tunay na pamilya. Samantala ang ama ninyo hanggang sa paglaki nyo, tinutulungan niya tayo. Kaya payag kayo kahit anong gawin niya. Kahit api-apihin tayo ng kanyang unang pamilya. Pero ama mo pa rin siya. Inay, bakit? Sino lolokohin nyo? Napakatahimik ng lahat mula rito. Akala mo walang nangyayaring kalokohan sa baba. Balang araw, titingilahin nyo ako! Kikilalanin nyo ako sino sa Excel mo! Ayaw mo nun. Magiging Miss Esther ka na. Parang Miss Blanca. Anselmo naman, puro ka naman biro eh. Kita mo na nga, galit na galit sa akin si Inay. Pagkatapos, hirap na hirap pa kami. Ang gusto ko lang talaga ay makapagtapos ng pag-aaral. Isang taon na lang. Diba? Tana, huwag ka na umiyak. Hayaan mo, makakaraos din tayo. Basta nandito ako. Mahal kita. Mahal mo rin ako. Tutulungan kita. Tutulungan mo rin ako. Ha? Hmm? Jocelyn! Jocelyn! Nabalita ko kayo nangyari kay Don Lucas sa papa mo. Nadisgrasya siya dahil kay Ate Esther. Kumusta na siya? Nakaratay. Natatakot ako, Nonong. Baka kung anong mangyari kay Papa. Paano na kami kung wala siya? Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Baka matigil na ako sa pag-aaral ko. Wala mangyayari doon. Basta tandaan mo. Maski anong mangyari, mahal kita. Puro ka namang biro eh. Seryoso ako. Natatakot ako paano na wala ng Papa. Paano na kami? Wala sabing mangyayari doon eh. Patawarin ninyo ako sa mga kasalanan ko sa inyo. Hindi Sino ako nagpapasok sa kanila? magkaroon ng Ang Papa mo. Naharapin ang responsibilidad ko bilang asawa at ama ng aking mga anak. Ipangako mo, Esther, huwag mong pababayaan si Jocelyn. Ang nanay mo. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Blanca, nakikiramay kami. Salamat, Mayor. Condolence, Blanca. Oh, Fred, humingi ka na ng dispensa kay Blanca. Blanca, kung ano man ang nagawa ko, I'm sorry. Hindi ko na uulitin. O, ayan. Di malino na nagkasundo na kayong dalawa. Kulang pa ang silya rito. Ay, ayun. Walang malinaw at walang malabo, Mayor Season. Ayoko na sa anak ninyo. Kung sa anong dahilan, kahit ako hindi ko alam. Basta't
Nawala na lang ako ng gusto sa kanya. Yun lang yun. Fred, huwag ka mawawala ng pag-asa. Konting tiyaga. Ganyan lang talaga, iyo. Condolence, Blanca. Salamat, attorney. Ang pangalawa niyong pamilyang may kagagawa nito. Kung di dahil sa kanila, di sana magkasama pa rin tayo ngayon. Kinamumuhian ko sila. Natatandaan ko pa nung una akong nahalal bilang konsehal. Ang sabi niya sa akin noon, Season, tandaan mo ito. Utang natin sa mga manggagawa at sa mga mahihirap ang ating kapangyarihan at posisyon. At dapat gamitin natin ito para sa kanilang kapakanan at hindi sa pagpapahirap sa kanila. Umuwi na tayo. Inay, hindi. Nandito na tayo. Tutuloy tayo. Ako na iskandalo ito. Ay ba? Mag-alaway yan. Anong kailangan niyo? Bayaan mo na. Gusto lang naming makita si Luke. Si Don Lucas sa kahuli-hulihang sandali. Hindi, Mare. Hindi na kayo nahiya. Nagpunta pa kayo rito. Talagang gustong-gusto ninyong pinag-uusapan ng mga baho ninyo. Umalis kayo rito ngayon din. Hindi kami aalis dito. Sabihin na nila kung anong gusto nilang sabihin. Mga anak niya kami. At may karapatan din kami makita ang bangkay niya. Ah, ganun. Hepe, kayo na nga bahala sa kanila. Huwag na huwag hahayaang makalapit sa papa. Opo, ma'am. Toya, uwi na kayo. Sa bahay na lang kayo magkasala. Parang awa mo na, Hepe. Kahit saglit lang, maawa ka sa amin. Oo nga ho, Hepe. Gusto ko makita ang papa ko. Inay, huwag kayo nagmamakaawa. May karapatan tayo. Ate! Ate Esther! May karapatan tayo, Inay. Tama May na! karapatan kami. Tama na, oo. May karapatan kami. Huwag kayong bangkulo dito. Hindi pwedeng habang buhay mo ipagkakait sa amin ang pagiging ilustre. Blanca, pabayaan mo na sila. Huwag na kayong makialam, Chang. Alam kong ginagawa ko. Simula pa lang yan. Tayo na, mga anak. Uwi na tayo. Halika na. Uwi na tayo. Halika na kayo. Hindi yun magagawa ng papa. Pero ginawa rin niya ng papa mo. Tingnan mo, pinirmahan ng papeles. Bakit niya pamamanahan ng mga sampid na yun? Anak lang sila sa labas. Yun ang pinagpasyahan ng papa mo bago siya namatay. Hindi ako makapapayag na hanggang sa pagkamatay ng papa, makikinabang pa rin ang mag-iinang yun. Pero, Iha, yon ang testamento ng iyong papa. Papeles lang yun, Chang. Pwedeng baguhin. Hindi ba, attorney? Mapapahamak tayo. Sa papa ang bayang ito. Ang korte pati na ang pulisya. Lahat dito, ang papa ang naglukluk sa posisyon. Ano ngayon ang sinasabi mong mapapahamak tayo, attorney? At isa pa, hindi ba't ang bahay at lupang tinitirhan ng mag-iinang yun ay amin? Gusto kong palabasin mo na marami na silang taong hindi nakababayad ng utang sa amin. Pero Iha, ang papa mo pumayag na tumira sila roon ng libre. Pues hindi na ngayon. Gusto kong mabaon sila sa utang sa akin.
Sila ang dahilan ng pagkamatay ng mama. At dahil sa kanila napalayo ang loob ng papa sa akin. Naniningil lang ako. Isinama ko nga si Mayor at si Hepe para magpaliwanag sa inyo, Toyang. Alam kong mahirap tanggapin. Pero iba na ang nagpapalakad ngayon. Toyang, alam kong hindi kayo papayag na magtrabaho dito sa plantasyon para makabayad ng utang kay Miss Blanca at para sa pagtira nyo rito. Anong utang? Wala kaming utang. Ibinigay sa amin ng papa ang bahay at lupa na ito. Sa amin ito. Ang hirap, Esther. Tayo-tayo lang ang nakakaalam niyan. Walang kasulatan. Sumusunod lang po kami sa batas. Hindi ako magtatrabaho sa plantasyon. Ate! Sila ang may pera. Sila ang amo. Hindi, inay. Hindi ba sinabi ng papa, kahit kailanman hindi mangyayari ang ganito? Kailangan makatapos ako ng pag-aaral. Kailangan may hati tayo kung ano man ang maiiwan ng papa. Malinaw na wala. Dahil hindi natin sila kauri. Inay, asawa niya kayo. Kami ni Jocelyn, mga anak niya kami. May karapatan tayo. Kanino mo ilalaban, ha? Kanino may susumbong? Sino ang makikinig? Kanila ang buong bayan na ito. Esther, si Blanca ay kapatid mo. Pagbaligtarin mo man ang mundo, darating ang araw na magkakalapit din kayong dalawa. Kaya mabuti pa sundin mo ang ama mo. Tayo na umunawa sa kanila. Magtatrabaho tayo sa plantasyon. Si Jocelyn magtatapos ng high school. Opo, inay. Jocelyn? Salamat. Oh, ba't ka umiiyak? Hana. Pasensya ka na, ha? Pati ikaw nahingahan ko ng problema. Hindi ko na alam kung ano mangyayari sa amin. Gusto ko nang magtrabaho para makatulong ako kay Inay at kay Ate Esther. Titigil ka na sa pag-aaral mo? Ayaw naman ni Inay at ni Ate Esther. Hayaan mo, Jocelyn. Tutulong ako sa'yo. Siguro ngayon na nga ang tamang panahon para sabihin natin sa Inay at Ate Esther mo ang tungkol sa ating dalawa. Huwag, Nonong. Hindi pa dapat. Lalo na ngayong kamamatay lang ng papa ko. Sige, Ramon. Salamat sa pasalubong, ha? Sana libre pa rin akong dumalaw sa'yo kahit may boyfriend ka na. Siyempre naman, para naman hindi tayo magkaibigan. O paano? Alis na ako. Uulitin ko nga pala yung alok ko sa'yo. Kahit medyo nakakahiya. May mga factory ako sa Maynila. Pwede kayo magtrabaho doon ng nanay mo kahit anong oras niyo gustuhin. Etong calling card ko. Pwede mo akong tawagan pag nasa Maynila ka na. Sige, ah. Ba't parang nagulat ka? Si Ramon yun. Dating kaskwela ko. Tumalaw lang siya. Alam ko, may mga mata ako, nakita ko nga eh. Huwag ka naman magalit, oh.
Akala ko ba malilaw na usapan natin dyan? Hindi ka na makikipagkita sa taong yon. Alam nga naman, bastusin ko. Pumunta siya ng maayos sa bahay. At saka hindi naman siya naliligaw, dumalaw lang. Kahit na, nag-usap na tayo, basta ayoko na makikipagkita ka sa kanya. O ano? Bagay naman pala sa'yo eh. Marami ka lang arte. O ikaw, ano yung tinitingin-tingin mo dyan, ha? Tuloy ang trabaho. O ano yung mga pinagbubulong-bulungan nyo dyan, ha? Trabaho lang ng trabaho. Mas masahol pa sa ama kong magpahirap. Aling Toyang, sumama kayo sa amin. Mamaya magpupulong kami tungkol sa kalagayan natin. Naku, na. Hindi magandang tignan eh. Sino yung nakasombrerong itim? Si Anselmo ho, ma'am. Ikaw lamang ang aking ibigin. Maganda palang boses ni Jocelyn. Pwedeng singer. Ay nako, tumigil ka na nga dyan. Baka seryosohin niya. Kailangan makatapos siya muna ng kanyang pag-aaral. Gusto ko naman talaga maging singer eh. Sobrang inspit nila. Wala tayong pribilehiyo katulad ng ibang manggagawa. Wala tayong bayad kapag may sakit. Kung mamatay man, abay, kakarampot lang ang abulay na ibinibigay nila. Hindi na nabago buhay natin. Ganito na lang tayo. Laging may utang sa kanila. Oo, sub-sub na tayo sa trabaho. Ang break time natin 15 minutos lang. Talaga namang sobrang higpit nila. Ni minsan, hindi nila dilagdagan ng sweldo natin. Oo nga, sobra na sila. Minsan nagtatrabaho tayo ng gutom. Oo. Kapag hindi kinilala ni Blanca ang unyo natin, magwelga tayo. Sige tayo! Sandali, mga kasama. Huwag tayong padalos-dalos sa ating desisyon. Malaki rin ang utang na loob natin sa kanila. Bakit hindi natin kausapin si Ma'am Blanca ng maayos? Ngayon, pag hindi tayo tiniratong tao, saka tayo magalsa. Pupunta ako sa bahay niyo mamaya. Pagluluto mo ba ako ng matamis? Oo. Ilang amo natin, Uy! Ito yan! Pahinga muna kayo! Nanay mo! Bakit? Ano na yung master? Nahilo nanay mo. Etong sa lakot, Esther. Ano nangyari? Tubig ho, Aling Toyang. Oo, uminom muna Esther, baka kayo. makita kayo ng kapatas. Ano nangyari? Nahilo lang. Inay, magpahinga muna kayo. Kaya ko pa ito, anak. Anak, bumalik ka na sa pwesto mo. Baka makita ka pa ni Blanca. Sige na, bumalik ka na. Eh ano kung makita nila tayo? Bakit palagi kayo natatakot? Hindi nila tayong pag-aari. O ano nangyari dyan? Wala ako, nahilo lang. Nahilo lang ako. Trabaho! Trabaho! Sandali, Anselmo. Pinatatawag ka ni Miss Blanca. Oh, trabaho kayo! Sayang Anselmo. pinabayad sa inyo! Sige! Mukhang masama ang tama sa'yo ni Miss Blanca. Ma'am? Matagal na ba kayong magkasintahan ni Esther? Mga 2 taon na. Matagal-tagal na rin. Kilalang kilala mo na siya. Opo. Huwag mo na akong popoin. Masarap pa siyang kasintahan, Anselmo. Ha? Sa halikan, halimbawa. Masarap pa siyang humalik. Masyado naman ho yatang personal yan, ma'am. Huwag mo akong tatawaging, ma'am. Blanca ang itawag mo sa akin. Aasahan kita sa bahay mo may gabi. May lakad ho ako mamaya. I won't take no for an answer. 7:00, mamayang gabi. Sige,
Bumalik ka na sa trabaho. At huwag mo akong paghihintayin. Ate, hindi ka pa kumakain ah. Mamaya na lang hinintay ko pa si Anselmo. Jocelyn? Ate? Maupo ka muna. Kamusta naman ang pag-aaral mo? Mabuti naman, ate. Huwag mong pababayaan. Ikaw na lang ang pag-asa natin. Gagawin kong lahat para lang makatapos ka. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Good afternoon, ma'am. Ma'am, ganda na po po, ma'am. Ito, buhatin mo na to. Marami pa ba yan? Ito, kapila. Makinig kayong lahat! Alam ko na ang iba sa inyo ay galing sa plantasyon. Binigyan ko kayo ng pagkakataong makapagtrabaho dito sa planta para naman madagdagan ang tinatanggap ninyo sa buwan-buwan. Nakarating sa akin ang balitang magtatayo kayo ng unyon at magwewelga. Hindi kayo magtatagumpay. Ang hindi makatiis sa palaka dito ay pwede nang umalis. Pinalis ko na ang dati ninyong kapatas at isa sa inyo ang ipinalit ko. Si Anselmo, susundin niyo ang lahat ng kanyang iutos. Maliwanag ba? Opo, ma'am. Opo. Bilang bagong kapatas ninyo, gusto kong itaas ang kota natin linggo-linggo. Si Anselmo pa lang bagong Sa halip kapatas. ng dalawa. Gusto kong doblehin nyo ang sipag nyo sa trabaho. Ayoko ng tatamad-tamad. Anselmo? Anselmo, tama na! Itigil niyo yan! Maawa naman! Itigil kayo! Hudas ka! Magkano mo pinagpili sa sarili mo? Ha? Ano ba kayo? Dalawa! Anselmo! Itigil kayo! Mula ngayon, hanggang naririto ako, hindi po pwede ang kalokohan nyo sa akin. Sa ayaw at sa gusto nyo. Akong bago nyong kapatas. Susundin nyo ako. Ikaw nang bahala dito. Ikaw nang bagong kapatas. Kagabi pinaghintay mo ako. Hindi mo naman dati yung ginagawa. Pasensya ka na. Marami lang ako inaasikaso. Ha? Siya nga pala. Gusto kong itanong sa'yo kanina pa eh. May balak bang magwelga ang mga trabahador? Esther, Pati ba naman ako, Ansel? Esther, akala ko ba mahal mo ako? Mahal kita. Pero hindi ko pinagbibili ang kaluluwa ko. Esther! Mga kasamahan, narito tayo upang magprotesta sa pamunuan ng plantang ito. Humihingi lang tayo ng kahit konting konsiderasyon. Ni minsan na hindi man lamang nila itinaas ng kahit konti ang ating mga sahod. Kahit sino man sa atin ay maaari nilang alisin kahit na anong oras nila naisin. At ayaw nilang kilalanin ang ating unyon. Walang matatakot! Tingnan alis! Huwag kang matatakot! Pakinggan natin sa kanila! Pakinggan natin si Mayor! Mga kaibigan, pinapunta ko rito ni Miss Ilustre.
Itigil nyo na raw ang inyong kaibangan. Hindi raw niya kikilalanin kailanman ang inyong unyon. Hindi kami babalik hanggat hindi niya pinakikinggan ang aming mga reklamo. Labag sa batas ang mga ginagawa niyo. Maaari kayong makulong. Wala kaming masamang ginagawa! Wala kaming batas na nilalabag! Bilang ama ng bayang ito, nakikiusap ako sa inyo na itigil nyo na ang gulong ito. Bumalik na kayo sa inyong trabaho. Kapit bisik! Kapit bisik! Laban tayo! Kami alis! Alis! Tama! Tayo! Mabuhay mga magagawa! Nandiyan na si Anselmo at ang mga kasamahan niya. May mga dalang pampambo. Bumalik na kayo sa trabaho niyo. Inay, hindi kami pwedeng bumalik. Tama ang sinasabi nila. Bumalik kayo. Ma'am, nagpumilit to silang pumasok. Surprise, surprise. May mga bisita pala ako. So, anong may paglilingkod ko sa inyo? Pinatay mo ang inay ko, demanda kita! Sige, magdemanda ka. Titingnan ko kung sinong pakikinggan ng korte. Ang sabi pa naman ni Inay, kahit anong gawin mo, kahit anong gawin mong pang-api sa amin, kapatid ka namin, kadugo ka namin. Pero sinasabi ko ngayon, wala akong kapatid na! Kung magdadrama ka ba, maibabalik mo pa rin ba ang buhay ng ina mo? Talagang demonya ka, Blanca. Oo, Esther. Talagang demonya ako. Kaya makinig ka. Dahil may magandang balita ako sa inyong magkapatid. Pinalalayas ko na kayo sa bayang ko. At kahit pa hindi nyo na mabayaran ng mga utang ninyo, ayoko nang makita ang mga pagmumukha ninyo rito. Lumayas na kayo! Tama na! Awat na! Awat na! Awat na! Halika na, umuwi na ka. Ayaw! Tama na. Halika na. Sumusunod lang po ako sa batas. Anong batas? Batas ni Blanca? Esther, konting pabaon para sa inyong magkapatid. Hindi kami pulube. Isoli niyo yan kay Blanca. Isinusumpa ko sa pagbabalik ko. Hahaligsin ang lahat sa mga pako. Di ba nung ko pa sinabi sa'yo na kung kailangan mo ng tulong, pwede kang... Hindi ko nga alam kung tama yung paglipat namin dito ni Jocelyn sa Maynila. Nagkikitira lang kami sa bahay ng pinsan ko. Ramon, kailangan ko lang ng trabaho. Marami kaming business. Hindi pwedeng hindi kita tulungan. Natutuwa nga ako sa akin kaagad nagpunta. Pwede kitang ipasok dun sa ratan business namin. Yun kung interesado ka. Kahit na ano, Ramon. Kung ganun, pwede ka na mag-umpisa sa... Kung gusto mo bukas, gagawin kitang tagapamahala ng display center namin. Salamat, Ramon, ha? Umpisa pa lang to, Esther. Ipinapangako ko. Tutulungan kitang umangat ang buhay mo. Good evening, Joseph.
Gabi-gabi na lang nag-overtime ka. Baka naman di ko na ma-afford ang sweldo mo niyan. Hindi. Gusto ko lang sana tapusin to. May mga bagong orders na dumating kanina. Saan ka galing? Happy Valentine's. Para sa'yo. Oops! Oh. Marami ka na nainom. May bisita ka nga pala, yung anak ni Mayor. Sino? Si Fred? Pwisit. Sino, Fred? Fred! Remember? Si Fred! Ayun, si Fred! Oh, hi, Fred! Happy Valentine! Fred! Happy Valentine's, Blanca. Oh, thank you. Mm-hmm. For you. Akin? Pulburon? Biro lang. Fred, this is Anselmo. Hi. Fred Season. Anselmo. Anselmo. Wala akong pilido, mahirap lang kami. Blanca! Nagpunta ako rito para sabihin sa hindi pa rin nagbabagong pagtingin ko sa'yo. At hindi ako nahiyang sabihin sa harap nitong kaibigan mo na ikaw pa rin ang babaeng minamahal ko. At kung pagtatawanan mo lang ang damdamin ko sa harap nitong kaibigan mo, nagdadalawang isip na ako kung maaari pa kitang ipagmalaki sa harap ng aking ina. Huwag mo lang kaya, Nonong. Kinakabahan ako eh. Halika na. Dito na tayo eh. Ang ate. Saan ka galing? Ate, dito na nag-aaral si Nonong sa Maynila. Galing probinsya. Magandang gabi ho. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Ayoko naglalakwatsa ka. Kanina pa ako naghihintay ah. Yung pala, kung may karengking ka lang. Aling Esther, may gusto ko sana kami sabihin ni Jocelyn. May unawaan ako kami. Wala kang karapatan para maging boyfriend ng kapatid ko. At ano naman ang ipapalamon mo dito? Ha? Lupa? Hindi man ho kami mayaman. Mag-aaral ho ako at magtatrabaho. Lahat ho gagawin ko para kay Jocelyn. Pero hindi pa rin kita gusto. Hindi naman ikaw makikipag-boyfriend sa kanya. Alam ko. Pero may pakialam ako. Ano man ang mangyari sa'yo, Jocelyn. Sinabi ko na sa'yo eh. Wala ring mangyayari kahit na magtapat pa tayo. Inisip ko na ho magtapat sa inyo. Ayoko na ho maglihim sa inyo eh. Kay lihim, kay lantad. Hindi na kayo makikita muli. Hindi ako papayag, ate. Jocelyn, kung ano ang hinihingi ko sa'yo, hinihingi ko rin sa sarili ko. Kung ano man ang paghihigpit ko sa'yo, dinodoble ko ang paghihigpit ko sa sarili ko. Kahit na makipag-boyfriend, hindi ko hinaasikaso. Dahil mas maraming importanteng bagay na dapat natin intindihin. Jocelyn, pumasok ka na. Pumasok ka na, sabi! Bakit mo umaatak ang nanay at tatay ko? Ha? Kapatid lang naman kita!
Pumasok ka. Sinabi lang, pumasok Jocelyn! ka! Jocelyn! Pwede ba lumayo ka? Tama! Ate, ayoko! Makakalis ka na! Lumayo ka! Ate, ikaw, pumasok ka! Jocelyn! Bakit ka? Ayan! Ate, ayoko! Ayoko, ate! Dalian mo! Ate, ayoko! Alam ko ginagawa ko kaya huwag mo akong pakikalaman. Gahanap ka lang yata ng bisyo mo eh. Umuwi ka na lang. Pero bumabagal ang patrabaho at halos lahat ng trabahador gusto nang umalis dahil sa pakita mo. Dahil din sa pamamalakad mo. Pareho lang tayong dalawa, kaya huwag mo akong pakikialaman. Wala tayong sisihan. Iha, wala nang kinikita ang mga negosyo mo. Napabayaan mo na. Wala nang manggagawang gustong magtrabaho sa'yo. Itong planta at tabakuhan, parehong nakasanla sa bangko, kailangang humingi ng extension kahit 1 taon lang na redemption period. Kung hindi, mapaporclose lahat. Pwede ba masakit ng ulo ko? Saka na lang natin Kailangan pag-usapan ko. Ang dami ko ng problema eh. yun. Palagi mo pinopospone yung pagharap sa problema. Tama na yan. Lasing ka na naman eh. Ibigay mo sa akin. Akin na yan. Anselmo! Sinisira mo ang buhay mo nang dahil kay Anselmo. Pati negosyo natin, pinababayaan mo na. Kaya alam! Kahit nalustayin ko lahat ng perang binigay sa akin ng papa, lumayas na kayo! Nana John? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, Nana John. Ikaw na lang ang natitira kong kamag-anak. Tumanda akong dalaga na dahil sa pag-aalaga sa iyo at sa iyong papa. Ayokong makitang nasisira ang buhay mo. Masakit yun. Mabuti pa ho kaya. Pumunta na muna ako ng Maynila. Ayoko na rito, Nana John. Ayoko na ho rito. Kayo na muna ang bahala dito. I-reserva mo na lang sa amin to. Kukunin na lang namin bukas. Yes, sir. Sige, thank you. Hi, Ramon. I have a surprise for you. Baka tsokolate na naman yan. Tumataba ako sa kakaregalo mo. Hindi, iba to. Ito yung matagal mo nang hinihintay. Yung loan mo sa bangko. Na-approve na! Talaga? Ah! Naku, sa wakas, maumpisan ko na rin yung negosyo ko. Maupo ka muna. Thank you. Ramon, maraming salamat sa iyo, ha. Kung hindi dahil sa collateral mo, hindi maaprubahan ang loan ko. Ramon, okay lang sa iyo kung Ratan business din ang pasukan ko? Sinabi ko naman sa'yo noon pa, okay lang. Para lang tayo magkasosyo, di ba? May isa pa akong good news. Ikinuha kita ng stocks sa Traders Bank. Isa ako sa mga board of directors ng bangko, remember? Salamat, Ramon. At hindi lang yon. Palagay ko, kailangan na rin kayong mag-impake magkapatid. Bakit? Nakuha ko na yung condominium na gustong-gusto mo. Ramon, baka hindi ko mabayaran sa'yo yun. Alam mo namang, hindi ako naghihintay ng kahit anong bayad mula sa'yo. Maniniwala ka. Was it the one you wore at the party? Of course. Ano, perhaps one of these days, may imbita ka doon sa province namin, sa Ilocos. You like it there. Oo ba? Oh, hi, Fred. Kamusta ka na? Long time no see. I'm okay. Ikaw?
Well, as you can see, I'm very much okay. Ito nga pala si Anselmo. You've met, right? Siya nga pala yung nagpunta sa bahay mo. Hindi ka pa rin nagbabago, Blanca. Well, of course. It's still the same old me. If you'll excuse us. If you'll excuse us. Gloria! Hi! Blanca, hello. I'd like you to meet Anselmo. Nice party. Meeting you. Oh, Gloria! Anselmo. So glad to see you. Hey, Anselmo. You look Blanca! Blanca! Ansel? Oy! I'm Ansel. Yeah, see you later. Kumusta ka? How are you? Blanca, bakit hindi mo sinasabi sa amin na may kapatid ka palang kasing ganda mo? Siya nga? Oo, Sino? si Esther Ilustre. Siya ba? Wala akong kapatid na amoy tabako. Ang kapal naman ng mukha mo. Ipinangangalanda ka mo sa lahat ng tao na kapatid mo ko. Nakikipaghalubilo ka sa lahat ng mayayaman at may impluwensyang taong katulad ko. Miss Ilustre, she's with me. My personal guest. Oh. Pare, pabayaan mo na lang sila. May padrino ka pa pala at nakakuha ka ng kakampi mo. Magaling ka talaga manloko. Pero hindi mo maloloko mga kaibigan ko. Umuwi ka ng probinsya at maglaba ka. Mamalansya ka at magsiba ka ng kahoy. At tanggalan mo ng uod ang mga dahon ng tabako. Doon ka bagay. Lupa. Kung ako'y lupa, ika'y burak. Kasing baho ng bibig at pag-uugali mo. Oo, tatanggalin ko ang mga uod. Ikaw ang uod. Titirisin kita. Tatapak-tapakan kita. Pagkatapos, iitsa kita sa baga para mawala ang mga katulad mo sa mundo. Esther, tama na. Bagay nga kayong dalawa. Isang uod at isang linta. Tama yan. Ano? Hindi ka ilustre! At kahit kailan, hindi ka magiging ilustre! Ilustre ako! Bali-baliktarin mo man ang mundo, ilustre pa rin ako! Paborito mo to, di ba? Hi. Oh, huwag ka matakot. Hindi ko kayo anuhin. Alam kong galit ka sa akin. Ang pamilya ninyo. Pero sana naman kalimutan na natin ang lahat na nangyari. Naisip-isip ko rin kasi na kahit ano pa man ang nangyari, magkakapatid pa rin tayo. Dahil iisa ang ating ama. Ito nga palang calling card ko. Tawagan mo ko sa number na to kung may kailangan ka. Kahit ano. Okay? I have to go. Halos lahat ng kargamento ko, hindi ko mailabas. Iniipit ako ng customs. Pagkatapos may isang malaking shipment ang nawawala. Ramon, anong gagawin ko? Huwag kang malungkot. Talagang ganyan. Umpisa pa lang yan. Marami pang problemang darating sa'yo. Isa pa lang yan. Alam mo, Esther, sa tingin ko nga, napaunlad mo na tong negosyo mo. Tingnan mo kailan ka lang nag-umpisa. Pero napalago mo na. Dahil mahusay ka talaga. Hello? Kamusta ang shipment mo sa customs? Sino to? Sino to?
Blanca? Sino yan? Si Blanca. Akala niyo siguro, basta-basta niya ako matatalo. Hoy! Anong ginagawa niyo rito? Wala ho, mamang pulis. Wala ho. Pauwi na ho kami. Mana? Bakit ako? Wag ko! Wag ko! Nanang! Ano yan? Ha? Bitiwan mo ako! Wala ho! Sabi! Nanang, tulungan mo ako! Iwan ako gagawin! Pusher ka, no? Ha? Maybe ka! Iwan niyo ako! Nanang! Itiwan mo! Nanang! Ano ba? Paimbestigahan mo na yan doon. Maraming salamat, Sarge. Pakisabi na lang po kay Hepe. Mabuti to kung una niyong naisipang tawagan. Tumawag ako kay Ate Esther, kaya lang walang sumasagot. Mabuti na lang iniwan mo yung calling card sa amin. Hanga kami sa'yo. Ate Blanca. Ate Blanca, isang tawag mo lang dito sa presinto, pinakawalan ka agad kami. Alam mo kasi, Jocelyn, kilala ng papang Hepe rito. Koneksyon lang naman yan eh. Kapag may koneksyon ka, walang imposible sa mundo. Ate? May kilala ka ba sa mga recording studio? Meron. Bakit? When you belong, love will lead you back. Someday I just know that love will lead you back. Nonong, mabuti na lang may kakilala sa Ate Blanca. Hanggang ngayon, wala pa rin akong tiwala sa tao. Ikaw naman, masyado kang suspitsoso. Kapatid ko rin yun. At ang importante, nakakatulong siya, okay? Mga kaibigan, wala po tayong kampiyon ngayong gabi. Bert, sabihin mo. Kung sino po ang mananalo sa ating dalawang panauhing mga awit, yun po ang tatanghaling kampiyon. Yan ang husay mo mag-Tagalog, Bert. Okay, ang hinamon, mga kaibigan, Jocelyn Rubio. In the night that I love to behold, you're so near in my heart, yet so distant to hold. You're somebody forbidden for me to possess. So this love I've long hidden, I'll try to forget. All day through, how I long for your kiss. I love you, how I do, yet you don't know of this. There's somebody who found you before we have met, while her arms still around you. Ang ating star cards for Joey Santos. Ay, 7! Ngayon ho, judges please. Ready? Our star cards for Jocelyn Rubio. Jocelyn Rubio! Yes! We have a new champion, Jocelyn Rubio. Congratulations! Saan ka galing? Ate, may sorpresa ako para sa'yo. Sagutin mo muna yung tanong ko. Saan ka nang galing? Ate, nanalo ako sa contest. Ito yung pera, oh. Sorpresa ko para sa'yo.
Wala naman ng masama doon, ah. Anong walang masama? Ako ang magsasabi kung anong masama at kung anong mabuti para sa kapatid ko. Kapal talaga ng mukha mo, ano? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na hindi kita gusto para sa kapatid ko? Pwede ba umalis ka na? Dahil hindi ka bisita dito. Huwag. Nanalo ako, ate. Naipakita kong kaya ko. Hindi ka ba natutuwa? Bakit ako matutuwa? Anong gagawin mo? Sasali ka linggo-linggo? Mag-uuwi ka ng konting pera? Bobolahin ka? Pagkatapos lolokohin ka at gagamitin ka nila? Alam ko hindi yan ang dahilan kaya mo ako pinipigilan, ate. Pinipigilan kita dahil gusto kong mapabuti ka. Ikaw lang ang inaasahan ko sa negosyo. Pinipigilan mo ako dahil ayaw mo ako magkaroon ng sarili kong buhay. Gusto mo diktahan lahat ng kilos ko. Mga pangarap ko, pinipilit mo akong itulad sa'yo. Ayoko. Hindi. Hindi totoo yun. Pinakinggan mo ba ako ni minsan, ate? Ikaw parati ang tama. Ako parang hindi tao. Walang sariling opinyon. Walang sariling pangarap. Tao ako, ate! Hindi ko na siya sa buhay mo! Nang dahil sa akin, guminhawa ang buhay mo. Oo! At dahil din sa'yo, nahihirapan akong hanapin ang sarili ko. Hindi ako ikaw, ate! Ayoko maging katulad mo. Wala kang nasa isip kundi negosyo mo. Sinong Diyos mo? Ang salapi mo? Sorry, ate, nabigla lang. Lumayas ka! Ate, nabigla Lumayas kayong dalawa! Lumayas kayo! Lumayas ka! Hindi kita kailangan! Hindi kita kailangan! Lumayas kayo! Lumayas! Lumayas! Ayoko na makita mo kamay! Halika, tuloy ka. Mababait ang mga tao dito. Pati ang kasera, mabait. Halika. Aling Lydia? Aling Lydia? Aling Lydia? Uy, pare! Uy! Uy. Halika. Pare, tingnan Ganda mo. ng chicks. Ito si Aling Lydia. Magandang gabi po. Aling Lydia, may pakikiusap po sana ako sa inyo eh. Baka ako kung pwede, dito ho muna tumira si Jocelyn. Kahit pangsamantala lang ho. Oo, anak. Pero huwag kayo sa isang kwarto, ha? Mahirap na. Ayoko may mabubuntis sa boarding house ko. Maraming salamat Kung gusto mo naman, dito ka na mag-board. Maski ba, saka ka na lang magbayad eh. Talaga ho? Doon ang kwarto mo. O hindi ba sabi ko sa'yo, mabait tong si Aling Lydia eh. Oh, ako na. Halika. Pare, okay kasama mo ah. Shota mo? Wala akong ginawa kundi hingahan ka ng mga sama ng loob ko. Okay lang yun, Esther. Pero hindi ka kaya masyadong naging mahigpit sa kapatid mo? Ewan ko. Lahat yata ng bagay may kapalit eh. Umasenso nga ang aking negosyo. Pero nawala naman si Jocelyn. Babalik din yun, makikita mo. Eto nga pala yung mga reports ng investments mo. Eto yung pinasok mo sa money market. You're doing very well. At eto naman yung investment mo sa Vargas Realty. Talagang papunta ka na sa pagyaman mo. At yun ay dahil sa tulong mo. Maraming salamat, Ramon. Meron pa. Dahil lumaki at lumago ang stocks mo sa Traders Bank, you're now one of the major stockholders. Napakabait mo, Ramon. Kaya ayokong saktan ka o lokohin. Konting panahon na lang, Ramon.
Konting palugit na lang. At mapag-aaralan kong Mahalin ako. Ngayon lang ko uminom sa buong buhay ko. Lasing ka na yata eh. Itigil na natin to. Hindi ako lasing. Gusto ko nga malasing eh. Nonong. Namimiss ko ang ate. Ang laki ng kasalanan ko sa kanya. Siyang nag-alaga sa akin mula nang mamatay ang inay. Lahat ay ginawa niya para sa aming dalawa. Lahat ng sakripisyo. Pero ako, wala akong ginawa. Kundi suwayin siya. Hindi, Jocelyn. Kasalanan ko. Kung hindi ko sana ipinilit ang sarili ko sa'yo noon. Kung hindi kita niligawan, hindi mo sana sinuway ang ate mo. Hindi ka sana naglayas. Siguro nga, napakabata pa natin para magkarelasyon. Kung ganon, edi may kasalanan din ako. Dahil minahal kita. Mahal kita, Jocelyn. Siguro wala naman talaga may kasalanan sa ating dalawa. Nalilito lang tayo siguro kung anong gagawin natin. Ano nga bang gagawin natin? Ewan ko. Hindi ko alam. Bakit hindi pantay to? Kasi po, ma'am Oras na hindi to mabili, ikaw ang magbabayad nito. Naintindihan mo ba? Makinig kayong lahat. Kailangan pagbutihin nyo ang pagtatrabaho nyo rito. Naintindihan nyo ba? Opo, ma'am. Ma'am. Halika na, lumapit na tayo. Huwag na lang. Bakit naman nade-delay ang delivery kay Mr. Takahashi? Kasi ma'am, hindi pa po natatapos yung pag-i-create. Ay nako, hindi pwede yan. Nandito na tayo. Ilang beses ko na bang inulit-ulit sa inyo? Hindi Maski pwede na. mga delays dito sa trabaho Nagdadalawang natin. isip ako eh. Masisira ka sa isang kliyente, Sa ibang masisira araw na ka lang. sa kanilang lahat. Sorry po, ma'am. Ano? Hindi po mauulit. Talagang hindi na dapat maulit yon, April. Dahil Halika na. ikaw ang Bago tayo haharapin ko. makita. Pag naulit na naman ang pagkakamaling yan, ikaw ang mananagot sa akin. Naintindihan mo ba? Bakit ako iiyak? Bakit ako luluha? Kung di mo naman ako minamahal. Bakit ako magdurusa? Mawawalan ng pag-asa. Kahit iniwan mo akong nag-iisa. Kay dami-dami pang ibang puso ang sa akin manuluyo. Huwag kang mag-alala, malilimutan din kita. Bakit ako iiyak? Oh, 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 oh.
Hindi ka pa kamo kumakanta professionally? Hindi pa ho. Ano nga pala pangalan mo? Jocelyn. Jocelyn Rubio. Miss Jocelyn Rubio, tanggap ka na. Ha? Hindi ko magagawa ang pinagagawa mo sa akin! Nakukonsensya ka ba? Kung magpopolitiko ka, dapat wala kang ganon. Pakinggan mo ako. Hindi ko magagawang pagsamantalahan si Jocelyn. Kung gusto mong pagsamantalahan siya, gawan siya ng masama, ikaw na lang In love ka pa kay Huwag mo Esther, ko ano? isali. Huwag mo siya titamay dito. Patunayan mo sa akin! Iseset ko ang date. Papupuntahin ko rito si Jocelyn at pagsasamantalahan mo siya. Ako ang bahala kay Nonong. Tiyak, masisirang buhay niya at magwawala si Esther. Talaga palang napakasama mo. Oh, Jocelyn, what a surprise! Hindi ka nagpasabing pupunta ka rito. Nagpunta ako rito para magpasalamat sa'yo. Dahil akala ko totoo sa loob mo ang pagtulong sa akin. Pero hindi pala. Tapos ka na ba? Tama si Ate Esther. Ikaw ang pinakamasamang taong nakilala ko. Pwede ka nang lumayas at sumiksik uli sa saya ng kapatid mong patay gutom. Pare-pareho kayo mga bastarda. Mga impostor. Blanca, huwag na huwag mong sasalingin ang kapatid ko. Pag ginawa mo, ako ang papatay sa'yo. Mahal lang ipinapasweldo ko sa inyo. Dapat lang, maging masipag kayo. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. O, sige na. Sige na. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Hanggang dito ba naman dala-dala mo ang pagiging negosyante mo? Relax. Magpapasko pa naman. Dapat lang, hindi ba? Dahil kung hindi, aabuso sila. You're so beautiful. Thank you. May nalimutan lang ako sa taas. Samahan mo muna ako. Okay. Maupo ka muna. Thank you. Esther! Esther, halika dali. Bakit? Si Jocelyn to, di ba? Patayin mo. Gusto ko siya mapakinggan. Sabi ko, patayin mo. Bakit? Ayaw bang mapanood ang kapatid mo? Well, I have good news for you. An advance Christmas gift. Ano? Mamaya na. Pag binlow out mo na ako for dinner. Di ba yun ang Christmas gift mo sa akin? Nako, magastos pa yung sinasabi mo. Mabuti pa sabihin mo na sa akin ngayon dito. Alam mo, ikaw na yata ang pinakakuripot sa lahat ng babaeng nakilala ko. Pwede ba sabihin mo na lang sa akin ang good news na yan? Di ba nalulugan yung negosyo ng kapatid mo? At mafa-foreclose ng bangko? Well, yung 1-year redemption period, matatapos na. Are you interested? Sirang-sira ng negosyo ng kapatid mo. Wala kasing ginawa kundi maglustay ng salapi. Attorney, ayoko maimbargo ang plantasyon. Hindi ako makapapayag. Iha, kung ayaw mong maimbargo ang plantation mo, kailangan mo lang makuha ang simpatya ng mga tao sa port. Hilingin mo na ma-extend yung ating redemption period. Akong bahala. I will charm them all. I think that's fine. Good afternoon, Miss Ilustre. Hello, good afternoon. This is Attorney Kisumbing.
Hello? Hindi mo ba ako natatandaan? Ako yung uod na tinatapak-tapakan mo noon. Kamusta ka, attorney? Anong ginagawa mo rito? Isa siya sa major stockholders ng bangkong ito, Miss Ilustre. Ang uod noon ay sawa na ngayon. May kailangan ka pa, Miss Ilustre. As you can see, we're very busy. Marami pa kaming dapat asikasuhin. Could you please state your case at once? Yan si Blanca Ilustre, kapatid ni Esther. Mabuti naman at natuto ka pang umuwi. Pagod ako. Saka na tayo mag-usap. Pagod ka? Bakit? Anong ginawa mo? Nilustay mo na naman ang salapi ko. Umuuwi ka lang para matulog at gamitin ako kung kailan mo gusto. Ano nirereklamo mo? Ha? Kumpleto naman ang trabaho ko sa'yo, ha? Binibigay ko naman lahat ng gusto mo. Tignan mo itsura mo. Pasalamat ka nga, umuwi pa ako sa'yo. Dahil hanggang ngayon, hindi mo pa rin tinutupad ang 1,000 pangako mo. Umaasa ka pang matutupad yun? Umaasa ka pang magiging katulad ka ng papa? Umaasa ka pang pakakasal ako sa'yo? Hindi tayo magkauri. Hindi tayo bagay. Pinulot lang kita. Hindi na ako umaasa, Blanca. Dahil alam kong laos ka na. Matagal na nakalimutan ng tao, papa mo. Mabaho na ang pangalan niyo. Nagkamali ako, pinili kita. Nagsisisi ako at pinakisamahan kita. Nasusuklam ako sa bawat oras at araw na kasama kita. Mas mabaho ka pa sa uod ng tabako. Lumayas ka! Layas! Oo, lalayas ako. Hahanapin ko ang taong tutulong sa akin para matupad ko ang aking ambisyon. At gusto kong ibalita sa'yo. Nakita ko na. Mas bata. Mas maganda. At mas mayaman sa'yo! Hayop! Huwag mo akong kakantiin. Wala kang dadalhin mas anong gamit! Akin lahat yan! Mula ulo mo hanggang paa akin! Dalhin niyo ang kay Colonel at ipakulong ninyo! At sabihin niyo sa kanya na huwag palalayain hanggat hindi ko sinasabi! Ma'am, ito na ho ang dyaryo at juice ninyo. Thank you. Cut! Mali, kulang ng 2 bit eh. 2 bit, nagdagan mo rin sa ano mo. Doon sa may A, 2 bit yun. Jocelyn, pagkatapos ng pag-aaral mo, you have to rehearse your finale number, okay? Yes, today. Okay. A nga, tapos A minor. A, B minor. Mag-rehearsal ka na. Nakakayakin direct. Hindi, matatapos na naman ako eh. Okay. 3, 4. Katulad ng sabi ko sa'yo,
Kailangan ko maging teacher maski ako isang singer. Naalala ko tuloy si Ate Esther. Sana, nandito siya bago magsimula ang concert ko. Gusto mo punta natin? Punta natin ngayon. Matagal po kami magkasintahan ni Blanca. Ako ang ginamit niyang espiya laban sa unyon ng pabrika. Nang magwelga ang unyon, inutusan niya akong umupa ng mga tao na magiging eskerol. Sinagasaan ng eskerol ang barikada at yun ang naging sanhi ng pagkamatay ni Aling Toyang na ina ni na Jocelyn at Esther Ilustre. Pinagtapat din sa akin ni Blanca na ipinabago niya ang testamento ng kanyang namatay na ama para palabasin na walang mana ang kapatid niyang dalawa. Walang hiya! Pinahisan kita! Order! Walang utang na loob! Order! Hayop! Order in this court! Order! Hepe! Kailangan gumawa kayo ng Silence! para makulong Or I will charge you with contempt! Ina siyang manggagamit! Order! Hindi ako papayag! Your Honor, may I request for a postponement of the hearing? Does the counsel for the prosecution have any objections? None, Your Honor. Granted. Hearing is reset to 2 weeks from today. Thank you, Your Honor. Iuwi mo siya. Halika na. Hindi pa ako tapos sa Esther! Yeah, control yourself. Walang hiya ka! Bastardo! Hayop! Hindi pa ako tapos sa'yo! Sampid! Esther, Sandali lang, attorney. congratulations, ha? Maraming salamat, Anselmo. Wala yun. Kulang pa nga yun sa mga walang yan ginawa ko sa'yo. Huwag na natin pag-usapan yan. Ang importante ay nakalaya ka na. Salamat nga pala. Saan naman ang punta mo ngayon? Kung saan may magandang pagkakataon. Baka sakali. Esther, sa tingin mo, hindi na ba talaga pwedeng mahalin mo ako? Mahaba na nagdaan. Kalimutan na natin yon. Sa'yo madali yun. Pero sa akin, ang totoo, Esther, sa puso ko, ikaw ang mahal ko. Hindi pwede, Anselmo. Sigurado na tayo. Okay lang, Ramon. Walang ano man yun. Hinintay ka na niya. Sina, huwag mo lang kalilimutan. Ikaw lang babaeng minahal ko. Salamat ulit. Anselmo, sandali. Baunin mo to. Hindi ko tatanggihan to. Kailangan ko to. Salamat ulit. Mabuti naman at lumabas na lahat ang mga katotohanan. Esther, bilang alkalde, nais namin bigyan ka ng isang parangal bilang isang matagumpay na anak ng bayan at isang parada ang inhanda namin para sa iyo. Huwag niyo sana kaming bibiguin. Maaasahan niyo ako, Mayor. Salamat. Tayo na. Esther, let's go. Esther, natutuwa kami para sa'yo. Matagal na sarado planta. Hindi na kami pumasok mula nang magwelga. Hayaan niyo. Bubuksan natin uli. At ako na mamamahala. Sige, tawagin niyo na ang mga dating manggagawa. Tsak na matutuwa sila. Oo. Sige, Esther, mauna na kami, ha?
Ibabalita ko pa sa kanila. Halika Sige, na. Esther, ha? Salamat. Tara. Congratulations. Sigurado ng panalo mo. Ate? Tayo na, Ramon. Mainit lang ang ulo nun. Huwag kang mag-alala. Sa susunod, babalik na lang tayo. Manang, kung kailangan mo ako uli, patawag mo lang ho ako. Sige ho. Manang, aalis na ho kami. Good evening, ma'am. Hayop ka! Ang kapal na mukha mo! Pumunta ka pa rito! Nagpakita ka pa! Hayop ka, Judas! Easy ka lang. Hindi rin kita gusto makita pa. Kaya lang ako pumunta rito. May gusto akong tapusin. Gusto ko bago ko umalis, tapos na tayong dalawa. Talagang tapos na tayo! Siguro oo. Dahil pareho tayong talunan. Pero noon, hindi ka maabot. Tinitingala ka namin. Ikaw ang Diyos ng impyernong lugar na to. Akala ko nga dati naabot kita eh. Ginamit mo ko. Pinaasa mo ko. Pinagpalit ko ang pag-ibig ko dahil sa pangarap na makakaahon ako sa lupang tinatapak-tapakan mo. O inaamin ko, pinag-aralan kitang ibigin. Pero hindi mo ko kauri, sabi mo. Hindi mo matanggap na maging asawa ko. O hindi ka talaga marunong umibig. Agad-dama ka ba? Wala akong palang makipag-usap. Kinakausap kita, hindi pa ako tapos. Ano ba talaga kailangan mo? Ikaw. Ako? Wala akong pera eh. Wala na lahat sa akin. Marami pa akong sasabihin bagay na hindi ko noon nasabi. Hindi na kailangan sabihin pa. Dahil sinabi mo na ang lahat. Nasabi na nila ang lahat. Alam na nila ang lahat! Ikaw ang pinakakaibang babae na kilala ko. Talagang iba ko. Ikaw ang pinaka... Marumi. Pinakamaitim ang budhi. Pinakahudas. Pinakamanggagamit. Pinakahayop. Pinakamalas. Oh. Lahat na ng masamang pinaka pwede mong ikabit sa pangalan ko. Pero itong ilagay mo sa tuktok mo, pwede mo ring ikabit sa pangalan mo. Dahil pareho lang tayo. Bravo! Inuman natin yan. Alam mo, iisa lang tayo, hindi pareho eh. Ako, pwede akong mangibang bayan at ipagpatuloy ang aking pangarap doon. Maging isang makapangyarihang politiko. Hindi kita pwedeng pabaunan ng good luck. Naubos na swerte ko eh. Ang bahay na to? Sana lumubog na tong bahay na to. Sana kunin na tayo lahat. Kainin na ng lupa ang buong bayang ito. Para pareho na tayong wala. Wala. Pare-parehong talo. 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 Ikaw? Talo po. Oo, talo ka. Pero ako,
ngayon lang ako talo. Pero bukas tinitiyak ko sa'yo. Panalo ko. Talo. Panalo ko. Sandali. Anselmo. Baka pwede mo akong itakas. Sama ako sa'yo. Ibahin natin ang takbo. Magbabago ako. Pangako. Ikaw na lang pag-asa ko. Sabi mo, iniibig mo ako. Pwede pa naman, di ba? Pwede pa. Hindi ka ba naawa sa akin? Hindi pa naman tapos ang lahat sa atin, di ba? Pwede pa. Oo, inibig din kita noon. Sige, sige, Hindi sige. ka ba naawa sa akin? Hindi ako magsisinungaling sa'yo. Hindi ako naaawa sa'yo. Namumuhi ako sa'yo. Ito, makinig ka. Ha? May payo ako sa'yo. Humanap ka ng pinakamataas na punong buko rito. Umakit ka. Tumalong ka. Tapusin mo na buhay mo. Hoy! Akin na yan! Bagay sa akin, Bibigyan ni Mama! Sabihin mo sa mama mo, salamat. Maawa ka sa akin, isoli mo sa akin yan! Sa sampal mo, Yan ang mga bukod ito sa bayad. akin! Wag! Hayop! Hudas! Malas! Pareho lang tayo, di ba? Hayop! Hayop! Welcome home, Esther. Esther! Esther! Tayo na, Esther. Thank you. Maghihintay si Vice. Iha, Blanca, narito na sila. Iha, halika na. Ayusin mo yung sarili mo. Sa oras na ito, nagbalik sa ating mga yakap ang isang nilalang na anak ng ating bayan. At kung nabubuhay lang ang kanyang ama, ang dating gobernador, si Don Lucas Ilustre. Siguradong ipagmamalaki niya ang supling niyang ito. Balimbing talaga. Bakit may mga pulis? Ang ibig sabihin to, Napag-utusan lang po ako. natatanda mo ba, Hepe? Ang ama ko ang naglagay sa'yo sa pwesto. Hepe, baka naman maaari pa kaming bigyan ng palugit. Salubungin natin ang palakpakan. Ibinibining Esther Ilustre. Iba na talaga ang ihip ng hangin, ano? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang bahay na ito ay pag-aari na ako ni Esther. Hindi ako papayag. Ayoko! Tigilin siya! Dahan-dahan lang. Huwag niyo siya sasaktan. Wala akong magagawa. Si Atty! Nasaan si Atty? Tawagin niyo si Atty! Wala si Atty. Mga hayop! Matapang sumalubog kay Mga Esther. walang utang na loob! Hepe, saan kami lilipat? Bitiwan Dating niyo! bahay ni Esther. Huwag niyo siya sasaktan. Ayoko! 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 Bitiwan niyo ako! Nagbabalik ako na handang tumulong. At nangangako ako na iibahin ko ang pamamalakad ng plantasyon sa
ba na talaga si Esther? Natatakot ako para sa kanya. Matakot kayo para sa atin. Esther, nandiyan na yung mga manggagawa. Natipo na namin silang lahat sa labasan. Sige, susunod na ako. Andy, Luisa, sa susunod, gusto ko kumatok muna kayo bago kayo pumasok. At mula ngayon, Miss Ilustre na ang itatawag niyo sa akin. Sige na, tumuloy na kayo. Tayo na? Ate Luisa! Ate Luisa! Jocelyn! Hi, Kuya Andy! Naganda mo! Napapanood ka na sa TV. Kumusta na? Mabuti. Sikat na sikat ka na, Jocelyn. Ate? Ate, alam kong galit ka sa akin. Pero naparito ako para humingi sa'yo ng tawad. Ate, patawarin mo ako. Hindi ko naman sinasadyang saktan ka eh. Umalis ka na, Jocelyn. Ate, nagtagumpay ka sa gusto mo. Nagtagumpay rin ako. Pero hindi naman ako tumigil sa pag-aaral eh. Ate, gagraduate na ako next year. Hindi nga lang ako magiging abogado. Magiging teacher na ako. Isa na rin ho siyang sikat na mga awit. Kayo pa rin dalawa, ah. Bagay kayo. Magsama kayo. Ate! Mahal kita! Wala Tayong dalawa na lang ang... kapatid na swail! Umalis ka na. Ate! Nangako ka kay Ned ka pa na hindi mo ako pababayaan! Ikaw ang umalis, hindi ba? Ikaw ang sumira ng pangako. Napakatigas mo. Wala kang pakialam sa akin. Umalis na kayo. Hanggang saan aabot ang pagiging mataas mo? Hanggang kailan ka hahalik sa langit? Sinakta mo na si Jocelyn noon. Hindi ko napapayagang ulitin mo pa to. Lumayas na kayo. Lumayas na kayo! Esther, baka naman po pwedeng... Pwede ba huwag kang makialam? Problema namin ito. Luisa, Andy, tayo na! Sige na, Nam. Sige na, Jocelyn. Sandali lang, Jocelyn. Sige na. Anis, ma'am. Alam niya kung ano mga kailangan. Ma'am, Tara, tara. makinig kayo. Makinig kayong lahat. Bilang bagong may-ari ng plantang ito, ay ipinagbabawal ko ang chismisan dito. Kailangan pagtrabahuhan nyo ang bawat oras na binabayaran ko. 10 minuto lang ang break ninyo. Pag na-late kayo, ibabawas ko sa sweldo ninyo. Ayoko ng meeting-meeting, ayoko rin ng union. Binabalaan ko kayo. Kapag nagwelga, gagawa ako ng paraan para matigil ang kalokohang yon. Maski Esquirol, Esther, gagamit ka, kagaya ng pumatay sa nanay mo. Natatandaan mo ba? Akala namin kaibigan ka. Natuwa kami na ikaw na may-ari ng planta. Hindi pala. Mas masahol ka pa kay Blanca. Hindi ka pala namin kaisa. Isa ka ngang ilustre. Ibang-iba ka na, Esther. Kami ang kailangan ninyo. Tayo na, Luisa. Tayo na. Tayo na. Blueprint pala sa sistema ni Raul Papalato kay Blanca. Tayo na. Uli mo naman siya. lang kami. Ayun, magawin tayo na. Mabaw dyan. Blueprint na sistema pala nila. Pag nagutom ang mga yan, babalik at babalik din sila sa akin. Tayo na, Ramon. Ramon, halika na.
Pinaluto kong lahat ng paborito mong pagkain. Sana magustuhan mo. Very special sa akin ang okasyon na ito eh. Dahil natupad na lahat ng pangarap mo. Matutuwa ka sa sasabihin ko. I've decided na tanggapin ang pag-ibig mo. Kaya espesyal para sa akin ang okasyon na ito. Hindi ka ba natutuwa? Pwede na tayo magpakasal. Hindi ko alam kung matutuwa ako o malulungkot. Kay tagal kong hinintay ang kasagutan mo. Pero ngayon narinig ko na sa mga labi mo. Parang nawala ng tamis. Kanina, nakita kita sa gitna ng tagumpay mo. Natuwa ako. Pero tuwang may lungkot. Hindi na ikaw ang Esther na kilala ko. Ang dating si Esther ay malawak ang puso't pangunawa. May tamis sa mga ngiti sa labi. Ang Esther na pangarap mo pala ay hindi ang Esther na mahal ko. Pero Ramon, ikaw ang nagturo sa akin. Ikaw ang gumawa sa akin. Hindi ako. Yan ang talagang gusto mo. Yan ang talagang ikaw. Nagkamali ako. Ramon, mahal na kita. Bilang bahagi lamang ng pangarap mo. I'm sorry, ngayon ko lang na-realize. Naghintay ako ng napakahabang panahon. Siguro naman, hindi masyado magiging mabigat sa'yo kung ikaw naman ang maghintay sa akin. Hayaan mo munang pag-aralan ko. I'm sorry, Esther. I'm really sorry. Ramon! Ramon! Ramon!
ibigay niyo na siya kay Hepe. Ayaw! Ibigay niyo sa kanya. Dalhin na siya sa ospital ng mga baliw. Yes, ma'am. Iwan ako! Halika na! Iwan niyo ako! Baba na! Ayoko sira! Ayoko! Ayaw! Bitiwan niyo ako! Ayoko sira! Esther, anak. Pasensya ka na sa kapatid mong si Blanca. Ikaw na bahala umintindi sa kanya. Higit kang bineya ng malawak na puso at kalooban. Unawain mo siya at patawarin. Para sa akin, sa ikatatahimik ng aking kalooban. Esther, si Blanca ay kapatid mo. Pagbalik na rin mo man ang mundo, darating ang araw na magkakalapiti kayong dalawa. Hanggang saan aabot ang pagiging mataas mo? Hanggang kailan ka hahalik sa langit? Alam kong hindi mo ako gusto makausap o makita. Mahirap din para sa akin to. Gusto ko sana... Alam mo, ang sabi ng administrator, makakalabas ka kaagad. Ang lahat ng gastos, sasagutin ko. Maging sa paglabas mo, handa akong tumulong. Maasaan mo. Napatunayan kong illustrated din ako. Sana tanggapin mo yun.
korte. I'm sorry, Jocelyn. Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa kapatid ko. Ang panahon ba hanggang saan ang takbo? At hanggang kailan iikot ang mundo? Hanggang doon lang kakailanganin ko na kailanganin mo ang pag-ibig ko. Ang konsyerto kong ito ay buong pagmamahal kong inihahandog sa aking Ate Esther. Siya po ang aking inspirasyon para magtagumpay. Ganon din ho sa isang taong walang sawang tumulong sa akin at walang sawang nagmahal sa akin. Si Nonong. Palakpakan po natin ang aking Ate Blanca. Patawarin mo ko, Esther. Ate Blanca. Ang bawat saglit kahit hatiin mo na ni minsan ay nawala ka sa isip ko. Hanggang saan man di mangyayari ito. Hanggang kailan na, hanggang magunaw ang hanggang saan ba at kung hanggang kailan ang tanong nila sa aking pagmamahal. Nabibilang ba ang patak ng ulan? Nasusukat ba ang walang hanggan? Ang panahon ba hanggang saan ang takbo? At hanggang kailan iikot ang mundo? Hanggang doon lang kakailanganin ko na kailanganin mo ang pag-ibig ko. Hanggang mayroon pang sa mundo'y malapit na pagmamahal kahit
handog